Morning po, brothers and sisters. Para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay patuloy nagmamahal, nagpapasalamat po kami lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa kapahamakan doon sa impyerno. Salamat po na inalala niyo po kami at binigyan po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Hindi dahil sa aming mga ginawa o sa sarili naming katwiran, kundi dahil sa napakahalagang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo ng kanyang sarili, ay dinanak niya yung kanyang napakahalagang dugo para tubusin ang lahat naming mga kasalanan at malinis kami mula sa iyong harapan. Aming Ama, dahil po sa biyaya na ito, ay meron na po kaming katiyakan na kami makakapasok dyan sa inyong kaharian at makakasama namin kayo ng pangwalang hanggan. Sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa araw po na ito na binigay niyo po sa amin upang magkatipon-tipon dito po sa lugar po na ito upang sama-sama pong pakinggan ang inyong salita. Tinadalangin po namin na sa oras din po na ito ay samahan niyo po kami at naway tulungan po nawa kami ng Espiritu Santo upang maunawaan po namin yung aming pag-aaralan at naway ito'y maging kalakasan po namin sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Aming Ama, mas sigit na nagiging obvious yung mga tanda ng katapusan ng panahon sa paligid po namin. Kaya sa natitira po namin buhay dito sa mundo, pakiusap, tulungan niyo po nawa kami upang kami makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban, lalo na sa pangangaral po ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Nawa sa natitira po namin buhay ay mailaan po namin ito para po sa kaluwalhatian ng inyong banal na pangalan. At naway hindi na po kami mamuhay ng sa aming sarili lang. Aming Ama, ganun din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaring nakakaranas pa rin ng mga kahirapan, physically and spiritually. Patuloy po namin silang idinadalangin, patuloy po namin silang itinataas sa aming Ama upang naway mapagtagumpayan po nila yung pagsubok po na ito at hindi po mawala yung kanilang pagtitiwala sa iyo at hindi po sila matangay ng mga alalahanin. Ganun din aming Ama, maaaring may mga brothers and sisters po na hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa man po sila at naman po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan naming Ama upang mapanatili po nila yung kanilang identity bilang inyong anak. Natawa, sa susunod po namin mga gawain, makasama po namin sila. Ngayon naming Ama, sa pasimula sa pagtatapos ng aming pag-aaral po na ito, ay sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po sa lahat. At lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Subuksan po natin sa ating Biblia sa Aklat po ng Santiago, chapter 4. Santiago, chapter 4. Babasahin po natin yung verse 6. Santiago, chapter 4, verse 6. Babasahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Santiago, chapter 4, verse 6, babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy po tayong nakakatanggap ng biyaya para naman din siyempre sa ating Christian life. At hindi lang sa mga physical or mga material na bagay natin ito nakukuha. Pati na rin siyempre sa biyaya ng mga pagkakataon na binibigay ng Diyos para sa atin. Actually, yung panahon po natin ngayon ay napakahirap na. At nakikita natin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Siguro kung nakikinig po kayo ng balita, maunawaan po ninyo yung sinabi ko, lalo na sa digmaan. Patuloy na hanggang ngayon, yung digmaan sa pagitan ng iba't ibang mga bansa ay patuloy na tumutuloy at patuloy na tumitindi. Hindi po natin alam kung kailan magsisimula yung ikatlong digmaan. Pero sinasabi sa Biblia na ito'y talaga mangyayari. Kaya dapat maging handa tayo, lalong-lalo na yung kaligtasan. So,
tayo bilang mga naligtas, after nating maligtas, inilagay tayo ng Diyos dito po sa church or dito sa iglesia para tuloy-tuloy na ma-receive yung biyaya. Nais niya na hindi lang tayo maligtas, kundi tulungan, turuan at gabayan pagkatapos naman nating maligtas. Ito yung isang form or isang itsura ng biyaya para sa atin. Yes, yung kaligtasan ay biyaya. Yung pagpapanatili ng Diyos para sa atin dito sa church ay biyaya. Yung pagbibigay sa atin ng pagkakataon, pagbibigay sa atin ng mga karunungan mula sa Biblia, yung pag-aunawa sa Biblia, yung tulong ng Espiritu Santo, isa lang po yun sa mga biyaya na nais ng Diyos na ibigay para sa atin sa pamamagitan naman ng church. At sa pamamagitan ngayon ng binasa natin, maunawaan natin na meron pang isang biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. At makukuha natin ito kung, anong sabi dito? Subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba or humble. So ito po yung pag-aaralan po natin ngayon, yung Diyos na nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, malinaw para sa atin na yung pagpapakumbaba ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Ito hindi simple lang na ibinaba yung ating sarili o kaya naging humble tayo sa harapan ng Diyos. Mas malalim po yung ibig sabihin ng papagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At yun po yung ilang mga pag-aaralan po natin. So, yung pong sermon po natin ngayon ay yung Diyos na nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. At ngayon, bilang mga Kristiyano, ay nagbibigay siya ng biyaya para sa atin at tayo naman bilang mga naligtas o kanyang mga anak, kailangan natin panatilihin yung pagpapakumbaba. Kasi nga, yung Diyos nagbibigay siya ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kayo po, bilang mga tao dito sa lipunan, sino po yung gusto ninyong kasama? Yung mapagmalaki, mayabang, o dun sa mga mapagpakumbaba at humble lang? Yung mababa lang. Sino po gusto ninyong kasama? Humble, di ba? Yun ang gusto natin. Bakit gusto natin maging humble yung kasama natin? Kasi ayaw natin sa mayabang. Pero actually, di ba? Yes. Dito sa mundong itong mundo ay sinasanay yung mga tao na maging mapagmataas o maging mapagmalaki. Halimbawa sa school, meron bang nanay or meron bang teacher na sinasabi sa kanyang mga estudyante na okay na kahit pasangawa lang, pwede na yan. Okay lang na hindi ka masyadong mataas, okay lang yan na hindi masyadong maganda yung mga grades, at least pasado, okay na yan. Meron po bang klase mga ganong estudyante ay mga nanay or kaya mga magulang o kaya mga tawag nito, mga teacher? Meron po ba? Ano pong sinasabi niyo sa mga anak ninyo? Anak, mag-aral ka mabuti ha. Galingan mo. Sana dapat ikaw yung maging top 1. Tama ba? Hindi ba? Okay na sa inyo na 75 lang si anak. Pero syempre, 'di ba? Meron yung mundo natin sinasabi o sinasana yung mga bata na maging mataas yung pangarap mo, sana maging highest honor ka, sana maging maayos yung grades mo, mag-aral ka mabuti, ganyan. Yung mga bata sa panahon natin ngayon, dun minumuld na dapat, yun, aim high. Pero, yun nga, sa atin, bilang mga naligtas, na iba na yung ating prinsipyo or pagkaunawa sa harapan ng Diyos. Dahil nga, yung Diyos, sumasalungat siya sa mapagmataas at nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Halimbawa, yes, naging mataas sa school, naging maganda yung trabaho, naging successful, or nabili niya yung mga lahat ng kailangan niya, or halos sa lahat ng kailangan niya. Pero ano pong sinasabi ng Biblia? Mahirap para sa isang mayaman ang maligtas. Tama ba? Sabi ba ng Diyos na maging mahirap na lang para maligtas ka? Hindi naman. Pero bakit sinabi ng Diyos na mahirap para sa isang tao, mayaman, na maligtas? Bakit? Marami kasi siyang pag-aari or marami siyang possession. Kaya sa halip na hanapin yung Diyos na kailangan niya para sa kanyang espiritu, sapat na siya sa kailangan niya para sa pisikal. Okay na ako. Yung Diyos, tsaka na yan. Pera muna.
Yan yung sinasabi ng sanlibutan para sa mga tao dito sa sanlibutan. Kunin nyo, hanapin ninyo yung mga bagay para sa physical ninyo. Tsaka na lang yung mga bagay tungkol sa Diyos. Next time na lang yan. Wala pa naman yan. Pero tayo po, bilang mga Kristiyano, hindi na po dapat maging kagaya nila. Kasi nga, tayo yung naligtas. At ngayon, ang pinapractice natin ay pagpapakumbaba. Naintindihan po. Hindi naman ibig sabihin na huwag na magtatrabaho, huwag na mag-aaral na mabuti para lang maging mapagpakumbaba. Hindi po ganon. Yung humbleness ay natututunan kapag nasa mababa ka lang. Kapag nasa taas ka na, sigurado ka ba na yung puso mo magiging mababa rin? Bibihira yung mga tao na nasa taas na sila pero humble pa rin. Tama ba? Karamihan sa mga tao sa paligid po natin ngayon, kapag nasa taas na sila, yung puso nila mapagmataas na rin. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, kahit nasa anong posisyon, mataas man o mababa, panatilihin natin yung mapagpakumbaba. Kasi nga, doon nagbibigay yung Diyos ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Naintindihan po. Yung pagpapakumbaba, hindi lang po ito instant na nangyayari. Kailangan po natin practicein yung ating sarili na maging humble. Bakit? Tayo likas na mapagmataas. Tama po ba? Likas po ba o hindi? Kung sasabihin yung likas tayong humble, dinagdagan mo lang yung kasalanan mo. Tama ba? Hindi tayo likas na humble. Tayo likas na mapagmataas. Tama ba? Sa iba't ibang sitwasyon nga lang, minsan nakokontrol natin. Pero sa harapan ng Diyos, lahat tayo mapagmataas. Bakit? Kasi nga siya yung pinakamababa sa lahat. Kailanman hindi natin maabot yung kababaan ni Jesucristo. Pero, nais niya na bilang mga anak niya ay matutunan din natin yung kanyang pagpapakumbaba. Hindi niya sinabing instant, pero ito yung kailangan natin dapat i-practice sa Christian life natin, yung pagpapakumbaba. Naintindihan po. Kasi nga, napakahalaga na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin, ano ba yung pagpapakumbaba na ayon sa Biblia? Bakit natin kailangan yung pagpapakumbaba? At paano naman tayo maging mapagpapakumbaba? At ano yung pakinabang para naman sa atin kung tayo maging humble? So, unahin natin sa number 1. Ano ba yung pagpapakumbaba ayon sa Biblia? Paano ba tayo naligtas? Dahil ba meron tayong alam or meron tayong kakayahan para iligtas yung ating sarili? Wala. Yung foundation ng pagpapakumbaba ay nauuna, then maglilid sa atin sa pagsisisi. Pwede po ba na nagsisi muna tsaka ka magiging humble? Hindi ba pwede? Kailangan, ibaba mo muna yung sarili mo, then tsaka ka makakarating sa puso nagsisisi. Tama po ba? Hindi pwedeng baliktad. Kung wala yung pagpapakumbaba mo, hindi ka hihingi ng tulong sa Diyos. Tama ba? Kung hindi mo ibababa yung sarili mo, hindi ka hihingi ng tulong doon sa tagapagligtas. Kung hindi mo ibababa yung sarili mo, hindi ka rin magsisisi. Tama ba? Kaya yung pagpapakumbaba ay foundation or fundamental na characteristic bago tayo maligtas. Naintindihan po? Then, pagkatapos sa ating maligtas, yung pagpapakumbaba ay dapat tuloy-tuloy pa rin. Alam natin yung ating 4 wheels of Christian life. Tama po ba? Nakapaloob doon yung humbleness. Tama ba? Sa words of God, kailangan ba ng pagpapakumbaba? Kung hindi mo kailangan ng pagpapakumbaba sa harapan ng words of God, hindi mo na kailangan matuto. Tama ba? Pero lahat tayo kailangan pa rin matuto ayon sa words of God. Kaya nga, kailangan natin ibaba yung ating sarili sa harapan ng salita ng Diyos. Naintindihan po? Ganon din sa prayer, sa pananalangin. Kung ikaw ay mapagmataas at mapagmalaki, mananalangin ka ba sa Diyos? Tingin po ninyo, hihingi ka ba sa Kanya ng tulong? Hindi. Kasi kaya mo na. Tama ba? Sa harapan ng fellowship, wala bang pagpapakumbaba? Meron din, actually. Kung hindi mo ibababa yung sarili mo sa harapan ng ibang brothers and sisters, paano mo sila mapaglilingkuran? Paano mo sila mamahalin? Paano mo sila iibigin? Paano ka magiging lingkod sa kanila? Kung hindi mo ibababa yung sarili mo. Naintindihan po. Kaya sa fellowship, dapat din, meron tayo pagpapakumbaba. Naintindihan? Ganon din. Sa evangelism, lalo na. Kung hindi ka magiging humble sa harapan ng mga ligaw na kaluluwa, hindi ka lalapit sa kanila. Tama ba? Ba't ako lalapit sa'yo? Di ba?
Kung hindi natin ibababa yung ating sarili mula dun sa apat na bagay na yon, hindi magiging maayos yung ating Christian life. Tama po ba? Alam natin na yung Diyos sumasalungat sa mga mapagmataas. Kaya nga, dun sa mga mapagmataas, mapagmalaki, mahirap sa kanila na maligtas. Kasi nga, meron pa sa kanilang pride. Or yung puso nila ay hindi pa nagiging mapagpakumbaba. Kaya nga, unang-una na dapat ay sa pagharap natin sa salita ng Diyos, meron pagpapakumbaba. At then, pag tayo nagsimula na maging mapagpakumbaba, dito ngayon papasok yung tulong ng Espiritu Santo. Kung hindi nakikita ng Diyos yung humbleness sa puso natin, at kung nakikita niya ay pagmamataas pa rin, hindi niya tayo tutulungan. Tama po ba? Tutulungan niya tayo para maging mapagpakumbaba muna. Tama ba? Yun muna yung kailangan nating unahin. Maging humble ka muna. Then, tsaka ka tutulungan. Kung wala itong proseso na ito, mahihirapan tayo na maligtas. Naintindihan po? Bakit? Sanay tayo sa ating sariling idea. Alam ko na, para makapasok sa langit, kailangan maging mabait. Kailangan gumawa ng ganito, kailangan maging maayos. Yun yung sarili nating idea. Tama po ba? Pero ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Maliban ng isang tao, may panganak na muli. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Paano may papanganak na muli? Paano mababorn again? Kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. Maunawaan niya kung gaano siya kamiserable bilang isang makasalanan. Then, tsaka pa lang siya pwede manampalataya. Kung hindi niya ibababa yung kanyang sarili sa harapan ng salita ng Diyos, mahirapan yung isang tao na maligtas. Naintindihan po? Siguro naman sa inyo, lahat tayo na-experience natin ito. Bago tayo humarap sa Words of God or sa Bible Seminar, meron na tayong kanya-kanyang idea. Tama po ba? Alam ko na yan. Ay, napag-aaralan naman namin yan dati. Doon din sa aming church, napag-aaralan din po namin yan. Meron din nga kaming pag-aaral. May Bible Seminar nga rin kami doon. Nagpa-Bible study din naman kami. Tama ba? Meron tayong kinasanayan na idea or kinagisnan na paniniwala dati o noon bago tayo maligtas. Pero nung tayo humarap sa salita ng Diyos, doon yung naging first step natin para maging mapagpakumbaba. Sumama ka doon sa Bible Seminar. Tama ba? Pwede ka naman nung time na yon hindi sumama. Pwede naman yung time na yon hindi ka pumunta o hindi ka nakanig. Tama ba? Pero nung time na yon, dahil nga sa tulong ng Diyos, dahil nga sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, patuloy niya tayong inuudyokan. Try mo lang. Subukan mo lang. Then umarap tayo sa salita ng Diyos na unawaan natin kung gaano tayo kamiserable na makasalanan. Naintindihan po? Kung dun sa point na yon, hindi natin mauunawaan yung ating kalagayan, kung sa puso natin, meron pa rin pagmamataas, mahihirapan tayong maligtas. Naintindihan po? Kaya nga yung foundation ng pagpapakumbaba ay napakahalaga para sa atin. Naintindihan po? Meron mga tao dito po sa Biblia na dahil sa kanilang pagpapakumbaba, natanggap nila yung biyaya. Isang halimbawa, kilala po ninyo yung lalaking tulisan, katabi ni Jesus Christ, nung siya ipinako? Dalawa sila, di ba? Pareho ba silang pinapasok sa langit o yung isa lang? Isa lang. Bakit yung tulisan na yun nakapasok sa langit? Dahil ba gumawa siya ng mabuti? Dahil ba umattend siya sa church? Dahil ba nagbigay siya ng offering? Hindi. Wala siyang anuman nagawa. Puro nga kasamaan yung ginawa niya, kaya nga siya nakapako, di ba? Pero dun sa point na yun, nung nalaman niya yung kalagayan na siya'y mamamatay, ibinaba niya yung kanyang sarili, kaharap ni Jesucristo, sinabi niya, Diyos, alalahanin mo ako kapag dumating ka na sa kaharian mo. Anong sabi ni Jesus? Tignan po natin. Mateo chapter 16, verse 24. Nandito po yung kwento. Sorry po, Lucas chapter 23. Tingnan po muna natin. Lucas chapter 23.
Basahin po natin mula verse 39 hanggang 43. Basahin po natin Lucas chapter 23, verse 39 hanggang 43. Kung nakita na po, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong iyon hindi gumawa ng anumang masama." Sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot siya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Ano pong pagkakaiba nung dalawang kriminal na katabi ni Jesus Christ? Dito po sa kwento po na ito, yung isa, patuloy na nililibak si Jesus. Patuloy niyang pinagmamataas yung kanyang sarili. Kung ikaw talaga yung Diyos, kung ikaw talaga yung Mesiyas na magliligtas para sa mga tao, baba mo yung sarili mo, iligtas mo rin kami. Sabi niya, patuloy siyang pinagtawanan or nilapastangan sa ibang salin ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Nandun niya sa point na mamamatay na siya. Tama po ba? Pareho na sila. Doon nasa bingit na sila ng kamatayan. Pero sa halip na humingi ng tulong, ano po nangyari sa kanyang puso? Patuloy niyang pinagmataas. Ngayon, sa kabilang banda, ano pong sabi nung isang kriminal sa nakatabi ni Jesus? "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos?" Sabi niya, "Hindi ka pa ba natatakot? Patuloy mo pa rin bang nilalapastangan si Kristo? Patuloy mo pa rin bang nilalapastangan yung Diyos? Hindi ka ba natatakot?" Bakit po kaya ito yung sinabi niya? Alam niya na siya ay mahahatulan hindi lang sa pisikal, kundi sa harapan din ng Diyos. Tama ba? May idea siya na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa lahat, nagpaparusa at talagang magdadala sa tao sa kapahamakan doon sa impyerno. Yun yung idea niya. Kaya sabi niya, "Hindi ka pa ba natatakot? Nasa kahatulan tayo. Matuwid tayong hinahatulan ngayon dahil nga sa ginawa natin." Alam niya na dahil doon sa ginawa niyang kasamaan, mayroong hahatol sa kanya pagkamatay. Sino yun? Yung Diyos. Anong sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27? Pagka namatay yung tao, ano yung kasunod? Paghuhukom. Tama po ba? Naunawaan niya din sa time na yun. Na siya ay nasa ilalim ng kahatulan, hindi lang ng Romano or mga Roman soldiers, pati na rin doon sa kahatulan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, "Hindi ka pa ba natatakot?" Patuloy niyang ipinakita yung kababaan ng kanyang loob. Kaya nga, nakatanggap siya ng biyaya. Napakaganda ng biyaya na natanggap niya noong time po na ito. Hindi siya nakatanggap ng anumang kapangyarihan or karangyaan or kung anumang kayamanan. Pero natanggap niya yung pinakamagandang biyaya sa lahat. Ano po yun? Kaligtasan. Sabi niya, di ba? Sabi ni Jesus, "Sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso." Imagine po ninyo kung gaano kalaki yung glory nung yung tulisan na ito. Na dahil sa kanyang pagpapakumbaba, nakita ng Diyos yung kanyang humbleness at nagtiwala siya dun kay Jesus Christ na makapagliligtas siya sa kapahamakan dun sa impyerno. Then, ibinaba niya yung kanyang sarili, naligtas siya. Naintindihan po? Hindi niya na inisip yung kahatulan ng Roma eh. Hindi niya na inisip kung ano yung kahatulan sa pisikal eh. Tanggap niya na yun eh. Pero ano yung hindi niya natanggap? Yung kahatulan sa impyerno. Tama po ba? Kaya nga, sana, pagdating mo dun sa kaharian, alalahanin mo ako. Hindi naman niya sinabi na sana pagdating mo sa kaharian, sana kasunod din ako. Di ba?
Ano yung sinabi niya? Remember me. Alalahanin mo lang ako, okay na ako. Pero para sa kanya, para kay Jesus, yun yung time na talagang lubusan nagpakumbaba yung tulisan na ito. Kaya hindi lang siya inalala ng Diyos, kundi sinama pa. Tama ba? Napakaganda ng biyaya para sa kanya. Okay na sa kanya na alalahanin eh. Pero sabi ni Jesus, hindi. Hindi lang kita alalahanin, dadaling kita talaga dun. Tama ba? Napakagandang biyaya para sa kanya. Kasi nga, ano yung nakikita ni Jesus? Mapagmataas o mapagpakumbaba? Kaya nagbibigay yung Diyos sa mga mapagpakumbaba ng biyaya. Naintindihan po. Kung wala yung pagpapakumbaba nung taong ito o yung tulisan na ito, kagaya lang din siya nung una. Yung isang tulisan. Pero dahil nga sa humbleness na ipinakita niya sa harapan ng Diyos, nakatanggap siya ng biyaya ng kaligtasan. Same thing para sa atin. Tama ba? Di ba minsan sinasabi ng iba? Sa inaaya natin sila sa Bible seminar, di ba? Okay na ako, pag-pray mo na lang ako. Okay na ako kahit na hindi ako sumama kasi busy naman talaga. Gustuhin ko man. Pero isama mo na lang ako sa panalangin. Na-experience na po yun? Di ba yung mga ganong klaseng tao? Okay na ako. Sapat na yun. Sapat na yung ginagawa ko. Okay na ako. Di naman ako nakakalimot sa Diyos. Pero yung puso nila patuloy na kanilang pinagmamataas. Kaya nga, yun, napakahirap nilang maligtas. Kung hindi natin ipinagpakumbaba yung ating sarili sa harapan ng Diyos, hindi rin tayo maliligtas. Naintindihan po? Kaya napakahalaga ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Isa pang halimbawa, Lucas chapter 7. Atras po tayo. Lucas chapter 7, babasahin po natin mula verse 1 hanggang 10. Meron po isang tao dito, Lucas chapter 7, verse 1 hanggang 10. Nandito po yung isang senturyon at meron siyang alipin na meron isang malubhang sakit at talagang nasa bingit ng kamatayan. Pero tingnan po natin kung ano pong nangyari dito po sa senturyon po na ito. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 9, 3 to 1. Nang matapos na ni Jesus ang kanyang mga salita sa pandinig ng mga tao, pumasok siya sa Capernaum. May isang senturyon doon na may aliping minamahal niya na may sakit at malapit ng mamatay. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, isinugo niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na nakiusap sa kanya na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Nang dumating sila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya na sinasabi, siya ay karapat-dapat na gawan mo nito, sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga para sa atin. At si Jesus ay sumama sa kanila. Nang siya'y nasa di kalayuan sa bahay, nagsugo ang senturyon ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang mag-abala pa. Kaya, hindi ko itinuturing na aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo. Ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. Sapagkat ako man ay taong inilagay sa ilalim ng kapangyarihan at may mga kawal na nasasakupan ko. At sinasabi ko sa kaisa, humayo ka at siya'y humahayo. At sa isa naman, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ito'y kanyang ginagawa. Nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay namangha siya sa kanya. Lumingon siya at sinabi sa maraming tao na sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. At nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, nadatan nilang magaling na ang alipin. So, meron nga pong isang tao dito, isang senturyon. So, isa po siyang parang commander-in-chief, parang ganyan. Na meron siyang isang alipin na mahal niya at isa sa mga tauhan niya
na gusto niyang pagalingin. Siguro meron naman siyang kapangyarihan at meron naman siyang salapi para pagalingin yung alipin niya sa mga doktor o kung sino mang manggagamot. Tama po ba? Pero wala siyang nakita na sino man na may kakayahan para magpagaling dun sa alipin niya. Narinig niya si Jesus. Merong isang tao na nagpapagaling ng mga may sakit. Yung mga bagay na imposible, kaya niyang gawin. Yung magbigay ng paningin sa mga bulag, nagagawa niya. Yung magbigay ng lakas sa isang lumpo para makalakad, nagagawa niya. Yung bumuhay ng patay, sisiw lang sa kanya. Nung narinig nung sentoryo na ito, yung balita tungkol kay Jesus, sabi niya, meron din akong isang alipin na nasa bingit na ng kamatayan. Tinry ko na eh. Sa iba't ibang manggagamot, pero wala talaga eh. Di talaga siya mapagaling. Itong si Jesus, ito yung makakatulong sa akin. Kaya, kahit na siya ay merong high rank na posisyon, ibinaba niya yung kanyang sarili, humingi ng tulong. Naintindihan po. Meron na siyang posisyon, di ba? Pwede naman niyang ipasundo si Jesus. Pwede naman niyang magpadala ng mga alipin. Kunin niyo si Jesus, dalhin niyo sa akin dito. Pwede naman niyang ginawa yun, di ba? Kasi nga makapangyarihan siya eh. Pero ano po yung pinakita na kababaan ng isang sentoryon? Siya mismo yung pumunta. Naintindihan po? Siya mismo yung nakipag-usap. Ganun siya kadesperado para mapagaling yung kanyang alipin. Yun ay alipin lang. Naintindihan po? Hindi natin alam kung talagang kamag-anak or talagang malapit lang. Pero sa isang alipin, nag-alala siya, ibinaba niya yung kanyang posisyon bilang isang sentoryon, hinahanap si Jesus, humingi ng tulong. At anong sabi ni Jesus sa kanya? Israel, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Yes, yung mga Israelita, alam natin na naniniwala sila sa Diyos. Alam natin na pinag-aralan nila yung Old Testament. Alam natin na talagang kilala nila kung sino yung Mesiyas na ipapadala. Pero para kay Jesus, ang dami lang nilang kaalaman, pero yung kanilang pananampalataya ay sablay. Sabi ni Jesus sa kanya, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya kahit na dito sa bayang pinili ko dito sa Israel. Bakit? Nakita niya yung mga tao, patuloy na pinagmamataas yung kanilang sarili. Ayaw nila humingi ng tulong para sa kanilang kaligtasan. Humingi lang sila ng tulong para sa kanilang pisikal. Humingi lang sila ng tulong para sa mga material. Humingi lang sila ng tulong para sa kaayusan sa pananakop ng Roma. Kung hindi nila ipinaba yung kanilang sarili, hindi sila maliligtas. Itong sentoryon na ito, nagpakita ng napakalaking pananampalataya. Hindi lang yun, napakalaking pagpapakumbaba. Naintindihan po? Then, anong sabi niya? Okay na huwag ka na pumunta dun sa bahay ko. Sabihin mo lang, nagagaling yung aking alipin, gagaling na siya. Hindi ako karapat-dapat na hindi karapat-dapat yung tahanan ko, yung aking bubungan. Napuntahan mo, O Diyos, Jesus. Nakita ni Jesus yung kanyang pagpapakumbaba ng tuloy-tuloy. Then, anong sabi ni Jesus? Yung pananampalataya nung lalaki na ito, yung sentoryo na ito, nagpakilos dun sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Actually, sa Christian life natin, isa sa paraan para ma-receive natin yung power or kapangyarihan or kalakasan, hindi lang ng biyaya, yung power o kalakasan, kapangyarihan na kailangan natin sa Christian life natin, makukuha lang natin yun kung tayo kung magiging mapagpakumbaba. Naintindihan po? Kung hindi niya ibinaba yung kanyang sarili, sabi dito sa verse 6, di ba? Panginoon, Wag ka nang mag-abala pa, sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Hindi naman siya na ayaw niya na papasukin si Jesus kasi pangit yung bahay niya. Hindi po. Para sa kanya, okay na kahit hindi ka na pumunta, sabihin mo lang, nagagaling yung aking alipin, gagaling siya. Doon siya nagtiwala sa words of God. Doon niya naisip na yung salita na lumalabas kay Jesus ay makapangyarihan. Naintindihan po? Same din po para sa atin.
para ma-receive natin yung kapangyarihan ng Diyos, check muna natin yung puso natin. Yung puso ko ba, nagiging mapagpakumbaba? Sa pamumuhay ko ba, sa harapan ng Diyos, ako ba'y may pagpapakumbaba? Kasi kung hindi, o kung wala rin tayong ma-expect na kapangyarihan mula sa Kanya. Naintindihan po. Halimbawa, sa mga nag-aaral sa school, paano nyo po marireceive yung kapangyarihan ng Diyos? Diba, kailangan nyo ng karunungan? Kailangan nyo ng idea? O kailangan nyo ng knowledge para sa pag-aaral? Tama po ba? Paano nyo makukuha yung kailangan ninyong knowledge sa harapan ng Diyos? Paano nyo mawawagana yung kapangyarihan niya para ma-receive mo? Paano po? Paano po? Ano pong sabi kanina dun sa memory verse? Huwag kang magtiwala sa sarili mong idea. Tama ba? Dun sa Kawikaan, chapter 3? Memory verse kanina, di ba? Dun sa mga nag-aaral, hindi mo kailangan pairalin yung kaalaman mo or karunungan mo para ma-receive yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Ano nangyayari minsan sa mga estudyante? Lalo na minsan sa mga tawag nito, na mga Kristiyanong estudyante. Sa halip na humarap sa words of God, sa halip na humarap sa salita ng Diyos, anong inuuna nila? Hindi ko kailangan yung salita ng Diyos, kailangan ko mag-aral muna. Tapos hihingi sa Diyos, Diyos, sana magkaroon ako ng karunungan. Sana makapasa ako sa school. Ano sasabihin ni Jesus sa atin? Hinihingi mo yung karunungan sa school, pero yung sa Christian life mo, hindi mo hinihingi. Yun po ba ay pagpapakumbaba? Para makuha natin yung ating karunungan, yung karunungan na kailangan natin sa anumang sitwasyon, humarap tayo palagi sa Kanyang salita. Naintindihan po. Kung hindi natin iaharap yung ating sarili sa Kanyang salita at mag-expect tayo ng karunungan mula sa Diyos, wala tayong ma-expect. Sinasabi niya, ito yung karunungan, oh, nandito. Yung karunungan kailangan mo sa school, nandito. Evangelist, wala naman mga sagot dito sa mga project namin eh. Paano makukuha namin yung sagot sa school? Wala naman dito. Hindi po ganoon, okay? Yung karunungan na kailangan mo para masagutan yung mga bagay na yun nandito sa words of God. Naintindihan po? Hingi ka ng karunungan sa Diyos tapos hindi ka humaharap sa words of God? Paano kaya yun? Makukuha kaya? Hindi rin. Kaya sa mga estudyante, yes, alam ko po mahirap mag-aral. Alam ko po, kailangan nyo mag-aral. Pero in the first place, bakit ba kayo nag-aaral? Sino ba nagpapaaral sa inyo? Si Mami? Si Daddy? Sino po? Sino po? Kahit na napakaraming pera ng mga magulang mo, kung hindi ka pag-aaralin ng Diyos, hindi ka mag-aaral. Tama ba? Napakarami ko na po nakitang brothers and sisters. Okay naman yung buhay nila eh. Okay naman yung pamumuhay nila. May trabaho naman yung mga magulang. Pero hindi siya pinahintulutang mag-aaral ng Diyos. May nagawa yung pera ni Mami tsaka ni Daddy? Wala. Pero nung inayos niya yung kanyang Christian life, humarap siya sa words of God, humingi siya ng tulong sa words of God, doon siya ulit nakapag-aral. Tandaan natin, kung wala yung Diyos para sa atin, wala tayo. Naintindihan po. Yung mga nagtatrabaho, kaya ba kayo natanggap sa trabaho kasi nasagot niyo ng maayos yung interview? Or qualified kayo dun sa requirement ng kumpanya? Kaya ba? Kaya ba kayo natanggap dahil doon? O dahil porsigido sa paghahanap ng work, kaya natanggap? Sino nagbigay sa inyo ng trabaho na yun? Sino po? Yes, alam natin yung Panginoon. Pero kaya nga niya ibinibigay sa atin yung
trabaho na yun, yung pag-aaral na yun, o kung ano man, ay para ma-recognize natin yung kanyang kapangyarihan na kung wala yun, wala rin tayo. Naintindihan po? Yung patuloy na pagpapakumbaba at pag-recognize sa harapan ng Diyos, lahat yun ay nakapaloob sa humbleness. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Huwag kang manalig sa sarili mong idea. Naintindihan? Bakit kaya? Alam ng Diyos yung isip natin, limitado lang. Yung isip natin, pumapalya. Kaya huwag ka dapat magtiwala dyan. Itong centurion na ito, may idea siya sa ginagawa ni Jesus kung paano pagalingin yung mga may sakit. Hinahawakan niya, hinihipo niya, pero kapag meron siyang sinabi, gumagaling yung tao. Tama ba? Actually, napakarunong nitong centurion na ito. Hindi siya simpleng tao lang. Yung isang centurion, hindi po ibibigay sa kanya yung posisyon na yun kung hindi rin siya maayos sa lipunan or kung hindi rin siya matalino. Pero lahat ng yun tinanggihan niya para lang humingi ng tulong kay Jesus. Naintindihan po? Nakuha po ninyo? Yung kaalaman na meron si centurion, yung lakas na meron siya, lahat yung tinanggihan niya, lumapit siya kay Jesus para humingi ng tulong. Naintindihan po? Hindi niya binitbit yung bearing ng posisyon niya. Tinanggihan niya para lang lumapit kay Jesus. Sabi nga niya, hindi ko itinuturing na aking sarili na karapat-dapat sa inyo. Una, yung bahay lang Sino na yung hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Siya na mismo. Tama ba? Sa verse 6, sabi niya, bahay lang, hindi karapat-dapat yung bahay na pumasok dun sa bahay niya. Kaya, hindi ko itinuturing na aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo. Ngunit, sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. Okay na sa kanya na yung words of God lang o yung salita lang na lumabas kay Jesucristo, gagaling na yung kanyang alipin. Ito po yung sa pagpapakita ng lubusang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Naintindihan po? Naintindihan? Kung hindi nagkaroon ng ganitong klaseng pagpapakumbaba, yung centurion, hindi makikita ni Jesus yung kanyang desperadong puso para mapagaling lang yung kanyang alipin. Kaya nga, nung ibinaba niya yung kanyang sarili, pinagaling yung kanyang alipin. Hindi na kailangan pumunta ni Jesus, di ba? Hindi na siya nakarating dun sa bahay. Along the way, napagaling na yung kanyang alipin. Pero paano gumaling yung kanyang alipin? Siyempre dahil sa Diyos. Pero kung hindi nakita ng Diyos yung pagpapakumbaba ng centurion, gagaling ba yung alipin? Hindi rin. Naintindihan po. Actually, sa pagpapakumbaba, yes, nakaka-receive tayo ng biyaya. Sa pagpapakumbaba, nakaka-receive din ng biyaya yung iba. Tama ba? Kaya sa humbleness natin, hindi lang ito para sa atin. Ito'y para rin sa atin at para rin siyempre sa iba. Naintindihan po. Halimbawa na lang, dito po sa mundong ito. Kapag yung isang tao o isang pamilya na, halimbawa, yung tatay, kapag mataas, mayabang, yung kanyang pamilya, ano po kaya yung tingin sa kanila? Ayun, yung pamilya ng yung tatay niya, mayabang yan Tama ba? Nagkakaroon ng maling impression din yung ibang tao dahil dun sa isang tao na nagyayabang. Hindi naman pinilit nung mga bata na maging mayabang si tatay, di ba? Pero dahil nga dun sa tatay, sa impuso ng tatay, naging mapagmataas o kaya mayabang, natadama yung kanyang pamilya. Tama? Baliktarin natin yung sitwasyon. Kung yung tatay, humble, yung tatay, mapagpakumbaba, yung tatay, mabuti, maayos, yung family niya, hindi ba nakakatanggap ng papuri? Yung tatay mo, ang bait, no? Yung tatay mo, talagang matulungin. Tama ba?
Kaya sigurado, yung mga kabataan na yun, ituturing din sila na yung pamilya na yun ay mapagpakumbaba. Ituturing din sila na maayos sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya pagpapakumbaba, hindi lang po benefit para sa atin. Ito po benefit din para sa iba. Naintindihan? Kaya yung humbleness ay napakahalaga. Kaya nga sabi, di ba, dun sa binasa nating verse, yung Diyos, nagbibigay siya ng biyaya dun sa mga mapagpakumbaba. Hindi lang para dun sa tao naging mapagpakumbaba, kundi para din dun sa ibang tao na may kinalaman dun sa tao na pakumbaba. Naintindihan po. Sa panghalimbawa, sa family, dito po, sa atin, na may mga family members na nasisave rin. Kung ikaw ay hindi naging humble sa harapan ng Diyos, pupuntahan mo kaya sila? O kaya i-evangelize mo kaya sila? Kung hindi ka naging humble, sila nasa karapat dapat na sumpa. Tama po ba? Kung hindi sila maliligtas, mapapahamak sila. Tama ba? Tama po ba? Pero alam po ba ninyo na napakalaking factor ng humbleness para makapag-evangelize ng family members? Kasi kung hindi ka magiging humble, paano mo sila pupuntahan? Kung hindi ka magiging humble, paano mo sila imbitahan? Paano nila marireceive yung biyaya ng kaligtasan kung ikaw mismo ay naging mapagmataas? Naintindihan po? Yes, merong kanya-kanyang time para sa kaligtasan. Bawat sa isa sa atin, merong time na talagang tinutulungan ng Diyos para maligtas. Pero isa sa paraan para mas mapabilis yung evangelism ng mga tao sa paligid natin, kailangan natin i-check. Ako ba? Nagiging humble sa harapan nila? Naipapakita ko ba yung humbleness ni Jesucristo para sa kanila? Kung hindi, ano sasabihin nila? Yan ba yung Kristiyano? Yabang-yabang. Kala mo kung sino, kala mo kung sila lang daw yung ligtas. Kung hindi natin patuloy na ipagpapakumbaba yung ating sarili, madedelay yung kaligtasan ng mga tao sa paligid natin. Paano nila marireceive yung biyaya kung tayo nagiging mapagmataas? Kaya yung pagpapakumbaba ay napakahalaga. Hindi lang para sa atin, hindi para din sa ibang tao. Naintindihan po. Isa pang halimbawa, kilala po ninyo General Naaman? Yung merong ketong? Tingnan po natin. Ikalawang Hari, chapter 5. Sorry. 2 Kings chapter 5. Medyo mahaba po itong kwento po na ito, pero basahin po natin yung verse 1 muna. Kalawang Hari chapter 5 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Si Naaman ay punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria, na ilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang, sapagkat sa pamamagitan niya'y nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya ay isang makapangyarihang lalaki na may kagitingan. Subalit siya'y... So ito nga, si General Naaman, isa siyang punong kawal ng hari ng Syria. Siya ay nagkaroon ng tagumpay dahil din sa tulong ng Diyos. Pero ito ngang si General Naaman ay merong ketong. So alam natin na yung ketong nung unang panahon, isa siyang malubhang sakit at talagang kumbaga di nilalapitan, nilalayo, kumbaga parang ina-isolate sila dahil nga sa tindi nitong sakit na ito. Pero nga siya isang general. Sa tingin po ninyo, si General Naaman, sa posisyon na meron siya, hindi ba niya tinry na maghanap ng doktor or kung anumang manggagamot para mapagaling yung ketong niya? Naghanap siya o hindi? Sigurado po. Tama po ba? Kasi, yun nga, kahit na marami siyang ari-arian, kahit na makapangyarihan siya, pero meron siyang isang karamdaman na napakahirap na mapagaling ng time na yun.
Pero ito nga, si General Naaman, humingi ng tulong doon sa hari ng Israel. Kasi narinig niya na mayroong tao doon ng Diyos na makakatulong sa kanya para mapagaling siya. Basahin po natin verse 2 hanggang 5. Basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Ang mga taga-Syria, sa isa sa kanilang pagsalakay, ay nagdala ng bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel. At siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y naroon ang aking Panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria. Kanyang papagalingin siya sa kanyang ketong. Kaya't si Naaman pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. At sinabi ng hari ng Syria, humayo ka at ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya siya'y humayo at nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang bisan. So yun nga, nakarinig si Naaman na mayroong isang tao na makapagpapagaling sa kanya. Kaya nagpadala siya ng pambayad o paunang bayad dun sa manggagamot. Pero yun nga lang, nabasa nung hari yung sulat niya, yung hari ng Israel. Sabi sa verse 7, verse 6 hanggang 7, sabi dito, kanyang dinala ang sulat sa hari ng Israel na nagsasaad, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking sinugo sa iyo si Naaman, na aking lingkod upang iyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong? Tignan mo lamang at makikita mong siya'y naghahanap ng pag-aawayan namin. So yun nga, nung nagpadala si General Naaman ng isang sulat dun sa hari ng Israel, hindi naging maayos yung response ng hari. Sabi niya na, ito, anong akala sa akin? Ako yung manggagamot? Ako yung Diyos na kayang bumuhay ng patay? Wala akong kakayahan. Iniinsulto yata ako nito ni Naaman eh. So hindi naging maganda yung response ng hari ng Israel nung time po na yon. Pero yun nga, nung time na yon, nandun din si Eliseo, yung tao ng Diyos. Kaya sa verse 8 hanggang 9, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Ngunit nang mabalitaan ni Eliseo na tao ng Diyos na pinunit ng hari ng Israel ang kanyang suot, siyang nagsugo sa hari na nagsasabi, bakit mo hinapak ang iyong damit? Paparituhin mo siya sa akin at ng kanyang malaman na may isang propeta sa Israel. Kaya dumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at karwahe at tuminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. So yun nga, nakabalik na ulit yung mga tauhan, sinabi kay Naaman, Naaman, punta ka dun sa isang tao ng Diyos. Nandun yung bahay niya, puntahan natin siya. At syempre, si Naaman, dahil nga gusto niyang gumaling, pumunta siya dun sa lupain sa tapat ng bahay ni Eliseo. Verse 10 hanggang 11, babasahin ko po. Si Eliseo nagpadala ng sugo sa kanya na sinasabi, humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. At ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis. Ito nga yung instruction. Nagpadala si Naaman ng isang sugo nagpadala si Eliseo ng isang sugo kay Naaman. So ito yung sabihin mo kay Naaman, pumunta ka sa Jordan, maligo ka ng 7 times. So yun yung sabi ng alipin. So yung sabi ng sugo. Verse 11, basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Akala ko hindi ang nalalabas niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at inisusugod sa kanyang kamay sa lugar ng kagalingin ng kapatid. Ano yung naging response ni Naaman? Hindi mo ba ako kilala? Bakit hindi mo ako hinarap? Bakit nagpadala ka lang ng sugo? Sabi diba sa verse 10, nagpadala ng sugo si Eliseo para sabihin lang, bakit hindi ikaw yung pumunta sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Ako isang general. Anong pupunta dun sa ilog ng Jordan tapos maliligo ng 7 times? Bakit mo ko inutusan? Alipin ka lang. So yun yung naging puso ni Naaman noong time na yon. Kasi nga, nasa posisyon siya eh. Siya siyang general.
hinihingi niya or ine-expect niya yung respeto para sa kanya bilang isang general. Pero yun nga, sa halip na magpakababa at sa halip na sumunod dun sa sinabi nung alipin, ayun, nagreklamo siya sa kanyang puso. Sabi sa verse 12, hindi ba ang Abana at ang Parfar na mga ilog ng Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaring maligo sa mga iyon at maging malinis? Kaya't siya'y pumihit at umalis na galit. So anong sabi niya? Nagmataas siya sa una. Ano po yung pangalawang sinabi niya? Meron siyang idea na gustong gawin. Bakit hindi na lang ako doon sa ilog ng Abana, doon sa ilog ng Damasco? Mas maganda yung tubig doon. Hindi ba ako pwedeng gumaling doon? Bakit kailangan sa ilog pa ng Jordan? Patuloy niyang pinagmataas yung kanyang sarili. Tapos, sa uli, galit na galit siya. Ito po yung puso ng mga tao mapagmataas sa kanilang puso. May sarili kasi silang idea. May sarili sila na kaisipan na gusto nilang sundin dahil nga yun yung kinasanayan nila. Pero ano ba yung pagpapakumbaba? Alisin yung ating sariling idea, alisin yung ating sariling kinasanayan, then sumunod sa harapan ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Isa sa dahilan kung bakit nahihirapan yung Kristiyano para sumunod sa salita ng Diyos, pinapairal kasi natin yung ating isip. Masyado tayo nagiging rational. Alam niyo po yung word na rational? Yung masyado mong pinapairal yung karunungan mo. Sa halip na sumunod ka dun sa sinabi, ayun. Isa sa experience ko po na ganito. Maintindihan po ako ng mga nagda-drive. Di ba? May mga ways, may mga daan para makapunta ka dun sa isang point na gusto mong puntahan. Tama? Merong main road, tapos merong shortcut. Tama ba? Minsan, yes. Sa idea natin, mas mapapadali tayo dun sa shortcut. Tama ba? Pero minsan, dahil dun sa shortcut na yun, mas lalo tayo napapatagal. Tama ba? Hindi natin alam na yung daan pala na yun, masukal, yung daan pala na yun, mahirap, tapos yung daan pala na yun, may aksidente, ganyan. Kasi inisip natin, hindi, shortcut kasi to. Makakarating ako kagad. Dahil po dun sa sarili nating idea, sa halip na dumaan na lang tayo dun sa main road, ayun. Isa po ito sa na-experience ko po nung nagdadrive ako dun para sa church. Isip ko, para makauwi kami kagad, para makabalik at makapagpahinga ako, dito muna ako dadaan sa shortcut. Alam niyo po ano nangyari sa amin? Lalo kami naligaw. Kasi may tinuturo na yung may tinuturo na yung GPS Dito ka dumaan. Ito yung daanan mo kasi dun sa ibang lugar may mga obstacle diyan. Kaya dito ka dumaan. Yung sinasabi ng GPS. Pero pinairal ko pa rin yung sarili kong idea. Lalo kami naligaw. Nalig kami. So ano ba yung sinasabi sa atin ngayon? Paano naman sa atin? May sinasabi yung Holy Spirit sa atin. May tinuturo siya sa atin. Yung way para tayo makatanggap ng biyaya ay maging mapagpakumbaba. Pero minsan, anong pinapairal natin? Sarili nating idea. Bakit kailangan ko umattend ng Wednesday? Meron namang Sunday. Bakit palagi na lang kami pinapagalitan ni Evangelist na hindi kami nakaka-attend ng Wednesday? Actually, hindi po yun para sa akin. Para po yun sa inyo. Ako nakakatanggap ng biyaya kapag may Wednesday sermon. At ayoko na ako lang yung makatanggap ng biyaya. Kaya ako nagsasabi sa mga brothers and sisters, try ninyo, subukan ninyo na maka-attend ng Wednesday. Kasi meron ding i-prepare yung Diyos na biyaya para sa inyo. Kaso nga lang, dahil sa anumang sitwasyon, dahil sa mahirap na kalagayan, minsan, di natin nagagawa. Isip natin, okay naman na yung Sunday, sapat na yun. Pero ang sabi ng Diyos, may Wednesday sermon, may fellowship, may age group fellowship, may cell group fellowship. Pero dun sa mga time na yon, anong ginagawa natin? Nasaan tayo?
tandaan natin na mayroong guidance yung Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Na isa tayo lumago sa ating Christian life. Kaya nagbibigay siya ng iba't ibang mga paraan para tayo lumago sa ating Christian life. Tama? Yun yung binibigay niyang daan. Ito yung dapat mong lakaran. Pero minsan, ayun, pinapairal natin yung sarili nating ideya. Next time na lang, tsaka na lang. Atin na lang ako pag libre. Tandaan natin, para makuha natin yung biyaya na para sa atin, kailangan natin sumunod. Naintindihan po. So, balik tayo dito kay Naaman. Saan siya kailangan lumublob? Saan po? Ilog ng Jordan. Ilang beses siyang dapat lumubog? 7. Imagine po ninyo, unang salang, unang lublob niya, nandun na siya sa ano, di ba? Nandun niya sa Jordan River. Unang lublob, parang wala nangyari. Parang ganun pa rin, may ketong pa rin. Second time, nakita niya, parang wala naman. Niloloko lang yata ako nito ni Eliseo eh. Third time, siguro galit na siya. Tama po ba? Fourth, fifth, sixth time, wala pa rin nangyayari. Ano po kaya mararamdaman ng isang tao o isang general na inuutosan siya ng isang alipin na lumublob ng 7 beses sa isang ilog para lang gumaling? Siguro pikon na siya. Tama po ba? Pero ano pong kailangan niyang sundin? 7 times. Naintindihan po? Hindi siya gagaling sa pang-6, gagaling siya sa pang-7. Tama po ba? Nung pang-7 niyang ginawa, then, tsaka gumawa ng himala yung Diyos. Naintindihan po? Sa pagsunod natin sa Christian life, yes, siguro parang wala nangyari. Para bang wala naman ako nare-receive na biyaya. Para bang wala naman ako natututunan masyado. Parang okay lang, parang ganun pa rin. Pero sa pagsunod, nandun yung biyaya. Naintindihan po? Kung sasanayin natin yung sarili natin sa pagsunod sa words of God, hindi na natin masyadong iisipin kung ano yung magiging resulta. Bakit? Nakafocus tayo sa pagsunod eh. Naintindihan po? Yung resulta, wala sa atin yun. Naintindihan po? Ano sinasabi sa atin ng Diyos? Sumunod. Paano susunod kung hindi mapagpakumbaba? Naintindihan? Kaya, si Naaman, kailangan niyang i-humble yung sarili niya ng higit sa kakayahan niya para lang makuha yung biyaya. Ang dami na niyang excuse, di ba? Bakit hindi ikaw yung pumunta dito sa akin? Bakit kailangan pa dun sa ilog ng Jordan? Pwede namang 6 na beses lang. Pwede namang 1 beses lang. Pagalingin na ako ng Diyos. Pero bakit kailangan 7 times pa? Kung papairalin niya yung kanyang sariling rationality, hindi siya gagaling. Tama po ba? Naintindihan po? Pero dun sa point na sinunod niya ng lubos yung utos ng Diyos, nang lumublob sa Jordan River ng 7 beses. Ano po yung nangyari? Basahin po natin. Verse 14. Kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata. Siya'y maging. Imagine po ninyo, yung itsura ng ketong, yung taong may ketongin, ganyan. Di ba, yung ko nakita na po kayo, yung mga merong ketong, hindi na nila nararamdaman yung mga parts ng katawan nila na nalalaglag na. Sorry to say, pero halimbawa, yung kamay nila puno na ng ketong. Makikita na lang nila, malalaglag na lang yung daliri nila. Tapos wala silang sakit na nararamdaman. Minsan yung tenga. Ganun po katindi yung sakit na ketong noong time po na yun. Imagine po ninyo yung hirap talaga ni Naaman noong time po na yun. Pero para siya gumaling, kailangan niya sumunod dun sa sinabi ng alipin, sa sinabi ni Eliseo. Tama po ba? Nung nangyari yun, ano po nangyari dun sa kanyang balat? Hindi lang siya basta kuminis. Sabi dyan, nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata. Siya'y naging. Siguro nakahawak naman na kayo ng baby skin. Diba? Ang daming mga tao na
gumagastos ng maraming pera, bumibili ng kung ano-ano mga cosmetics para lang gumanda yung panlabas. Tama po ba? Pero siya, lumubulublan siya dun sa Jordan River ng 7 times. Yung balat niya, naging kutis, bata. Imagine po ninyo yung biyaya at galak na natanggap ni Naaman nung sumunod siya. Naintindihan po. Maring, sa umpisa, bakit parang hirap sumunod sa Diyos? Bakit parang ako'y nalulugi? Bakit parang ako'y nawawalan? Bakit parang ganito ako pa yung naghihirap? Sumusunod naman na ako. Actually, sa pagsunod sa unang beses, hindi kagad binibigyan ng Diyos yung biyaya para sa atin. Nagbibigay siya ng time para sa atin, para makita natin yung sarili nating puso. Diba sa umpisa, Diyos, bakit sumusunod naman ako? Bakit hindi pa rin ako nakakatanggap ng biyaya? Bakit ganun? Kala ko ba makapangyarihan yung salita mo? Pero bakit wala pa rin nangyayari? Yun po sa time na yun, tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Hanggang kailan ka susunod? Hanggang kailan ka magpapakumbaba? Naintindihan po. Kailangan natin tuloy-tuloy na magpapakumbaba hanggang sa ma-receive natin yung biyaya. Naintindihan po. Ano po yung isa sa biyaya na gusto nating matanggap? Baka sabihin po ninyo, pera. Ano yung isang biyaya na gusto nating matanggap? Kaligtasan ng family members. Tama po ba? Yun yung napakaagad ng biyaya na pwede natin matanggap. Pero pag tinatry natin, di ba? Isang beses, ayaw. Pangalawa, ayaw pa rin. Ilang taon na, wala pa rin. Minsan ano nangyari sa puso natin? Ang tagal-tagal naman. Kala ko ba makapangyarihan yung Diyos? Bakit dito sa kamag-anak ko na matigas yung ulo, bakit hindi na lang niya kayang baguhin yung puso? Bakit ganun? Actually, sa halip na unahin ng Diyos na iligtas siya, anong ginagawa ng Diyos sa atin minsan? Inuuna niya na ayusin muna yung puso natin. Naintindihan po? Inuuna niya muna yung puso natin. Bago natin ma-receive yung biyaya na kailangan natin sa ating Christian life, yung evangelism, sa ating mga kamag-anak or kung ano man, inuuna niya yung ating puso. Naintindihan po? Ano pong tendency kapag inuna ng Diyos na maligtas muna yung mga family members natin tapos hindi ready yung puso natin? Alam niyo po kung ano mangyayari? Papabayaan lang natin sila. Tama ba? Kasi hindi pa na-develop yung puso natin na mag-alaga. Kung ililigtas ka agad ng Diyos, yung lahat ng family members natin, tapos wala namang mag-aalaga, ano mangyari sa kanila? Ano po? Actually, mahihirapan din sila. Tama ba? Pero bakit hanggang ngayon, yun nga? Yes, matagal na natin pinagpipray, matagal na natin sinusuyo, pero hindi pa rin nakakarating sa kanila yung pagpapakumbaba at pagharap sa words of God, sa Bible seminar. Bakit hindi pa? Check natin. Yes, gusto natin silang ma-save. Gusto natin silang maligtas. Pero gusto rin ba natin silang magstay sa loob ng church? Baka nag-focus na lang tayo na sana ma-save siya. Pero wala naman yung puso natin na sana magstay din siya dito sa church, lumago sa kanyang espiritu. Naintindihan po? Nakuha po ninyo? Yes, ready ibigay sa atin ng Diyos yun anytime. Pero bakit nade-delay? Siyempre, baka hindi pa ready yung puso nila, at yung isa, hindi pa ready yung puso natin. Naintindihan po? Hindi pa yung ready yung puso natin na mag-alaga. Hindi pa yung ready yung puso natin na sumunod. Hindi pa ready yung puso natin na magsakripisyo. Naintindihan po? Actually, napakahirap po mag-akay ng ligaw na kaluluwa. Tama po ba? Pero napakahirap na mag-alaga ng isang kaluluwa. Tama ba? Kung hindi ready yung puso mo, kung hindi ready yung puso mo na maging magpasakop, sumunod, maging mapagpakumbaba, yung pag-aalaga, sa leader lang yan. Sa mga evangelist lang yan, sa mga pastor lang yan. Ang tungkulin ko lang,
mag-evangelize. Hindi lang po ganun. Lahat po yun ay tungkulin natin bilang mga brothers and sisters dito po sa church. Naintindihan po. Siguro, lahat naman sa inyo na-experience na napakaraming mga brothers and sisters na nakaka-attend sa Bible seminar. Na-experience yun na po. Parang narinig ko po, umabot po kayo ng 100 plus kapag may Bible seminar. Noon. Tama po ba? Tama po ba? Okay. Maganda yun. Pero nare-ready rin ba natin yung puso natin na alagaan yung ganong karasing karami? Ready po ba? Halimbawa, nag-evangelist tayo, napuno natin to lahat. Pinag-pray talaga natin, sinuyo talaga natin sila, tapos binigay sa atin ng Diyos. Pero hindi na ready yung puso natin na alagaan sila lahat. Ano mangyari? Unti-unti silang aalis. Kaya, sa pagpapakumbaba, kailangan natin palagi i-check yung puso natin. Ready ba yung puso ko na tanggapin yung biyaya na yun? Actually, masaya na may ma-evangelize na family member. Tama po ba? Pero actually, napakahirap nun. Na magstay sila sa loob ng church. Bakit? Kilala ka nila eh. Tama ba? Ayayain mo ko ngayon. Diyan sa church mo. Pag nandito ka nga sa bahay Tama ba? Lagi mo akong nire-remind na umattend sa church. Lagi mo akong nire-remind na meron tayong gawain. Anong ginagawa mo dito? Tama ba? Para maiwasan po yun, kailangan natin i-ready yung puso natin. Naintindihan po? Paano mo mariready yung puso mo kung hindi ka mapapakumbaba? Alam po kuya, ate, mahirap talaga yung Christian life, kaya nga nahihirapan din ako. Pero gusto ko na magbago. Gusto ko naayusin yung sarili ko. Kaya gusto ko nakasama ka. Sana dalawa tayo pumunta sa church. Paano kung yung puso mo hindi ganun? Ganun ah. Paano kung yung puso mo hindi kayang tanggapin yung ganung klase mga words or mga salita? Paano kung hindi ready yung puso mo na tumanggap tong ganung klaseng kalaking biyaya? Ano? Mahirapan yung puso natin. Tama po ba? Kaya nga, sa pagsunod natin, hindi kagad yung binibigay ng biyaya ng Diyos. It takes time. Naintindihan? Kaya, sa halip na malungkot, sa halip na ma-discourage, magkaroon tayo ng kaisipan na, yes, bibigay sa akin yun ng Diyos, at nais ng Diyos na ma-ready yung puso ko para ma-receive yun, then, patuloy kong i-build up yung sarili ko para mas higit pa akong makatanggap ng higit pang biyaya kasunod nito. Naintindihan po. Si Naaman, yes, meron siyang puso na gumaling. Pero hindi lang yun yung nakita niya after niyang gumaling. Basahin po natin yung verse 17 hanggang 18. After niya pong gumaling, ito na po yung naging puso ni General Naaman. Basahin po natin 17 hanggang 18. 3, 2, 1. At sinabi ni Naaman, kung hindi, hayaan mong bigyan ng iyong lingkod ng lupang kasindami ng kapapasan ng 2 mola. Sapagkat buhat ngayon, ang iyong lingkod ay hindi na maghahandog ng handog na susunugin o alayman sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. Sa bagay na ito ay patawirin na upang sumambaro at siya ay numilig ng aking kamay. Ako yung Pagyugod sa bahay ni Ramon. pagyugod ko sa bahay ni Ramon, patawaring. Ginawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa bagay na ito. So ito nga, after niyang gumaling, na-realize niya kung sino yung dapat niyang sambahin. Sino po? Ano pong sabi niya? Kundi sa Panginoon. Dati, sumasamba siya kay Ramon, isa pong Diyos-Diyosan. Or
kung sino man yung iba pa niyang Diyos-Diyosan na nayuyukuran. Pero nung na-receive niya yung biyaya, sino po yung nakilala niya? Yung Panginoon. Naintindihan po. Kaya after nating ma-receive yung biyaya, una, di ba, nagpakumbaba. Then, tuloy-tuloy na sumunod, then na-receive. Ano po yung nagiging resulta nito para sa atin? Yung puso rin natin nababago. Naintindihan po. Kaya nga, yung pagpapakumbaba, sa mga tao mapagpakumbaba, nakaka-receive sila ng biyaya. Hindi lang mismo yung biyaya, kundi yung change of heart. Yun din po isang biyaya. Naintindihan po. Kagaya po ni Naaman. Dahil po sa pagsunod niya at pagtanggi sa kanyang sarili, hindi niya inisip yung kanyang posisyon, hindi niya inisip o pinairal yung kanyang sariling idea, sumunod siya ng lubos, then, natanggap niya yung first na biyaya. Ano po yung kasunod na natanggap niyang biyaya? Nakilala niya yung Panginoon. Na hindi na ako sasamba dun sa mga Diyos-Diyosan na yun. Patawarin mo ako. Pero ang sasambahin ko ngayon, yung Panginoon. Naintindihan po. Kaya, yung biyaya sa mga tao mapagpakumbaba, nagkakaroon din sila ng puso na mamuhay na umiiwas sa kasalanan. Kapag tayo patuloy ng pagpapakumbaba, nalalaman natin na yung Diyos ay talagang matuwid at ayaw niya ako mapahamak. Kaya nga, iiwasan natin yung paggawa ng kasalanan. Binababa yung kanyang sarili at nababago yung kanyang buhay. Yun po yung mga tao na yung puso nila sa umpisa naging mapagpakumbaba at tuloy-tuloy na pagpapakumbaba, then na-receive nila yung gantimpala, tapos tuloy-tuloy sila nag-grow. Naintindihan po. Kaya napakahalaga ng humbleness para sa atin. Isa pa. Tingnan po natin sa Mateo chapter 15. Mateo chapter 15, mula verse 21 hanggang 28. Mateo chapter 15, mula verse 21 hanggang 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. Ang anak kong babae, pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo." At gumaling ang anak sa oras. So ito nga, yung babae po na ito ay isang Kananita or isang Canaanite. So alam natin na yung mga Israelites, sila yung bayang pinili ng Diyos at mainly, sila yung nailigtas ng Diyos. Naintindihan po. Pero ito nga, yung Kanaan, yung Kananeo na babae, Kananea na babae, meron siyang anak na inaalihan ng demonyo. So alam natin na napakahirap para dun sa bata na yun na yun nga, pinahihirapan siya ng demonyo. So si Jesus ay naparito para sa Israel. Tama po ba? Para tulungan sila para sa kanilang kasalanan. Pero yung Diyos, dahil nga malawak yung kanyang pag-ibig, ay nagbigay siya o in-extend niya yung pag-ibig niya para naman sa ating mga hintil. Naintindihan po. Actually, hindi naman talaga tayo dapat kasali sa kasaysayan ng Israel. Pero dahil nga yung Diyos ay mayaman sa awa, nakarating sa atin yung biyaya. Naintindihan po. Kagaya rin itong babae na ito.
Yung Kananeya, hindi po karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Kasi nga sila yung mga sumasakba sa Diyos-Diyosan, sila yung karapat-dapat sa pagkawasak. Pero itong babae na ito, lumapit siya kay Jesus, humingi ng tulong, at sabi niya, nung paglapit niya kay Jesus, hindi naman kagad siya pinagaling ni Jesus, di ba? Ano po yung tinanong sa kanya ano po yung sinabi ni Jesus sa kanya? Hindi mabuti na kunin ng tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. So yung anak, yung Israel, yung aso, yung mga hintil. Sabi niya, yung tinapay na ito, yung tinapay ng biyaya, hindi pwedeng ibigay sa mga hintil. Para lang ito dun sa mga anak, yung sa mga Israelita. Pero sabi niya, oo, Panginoon, subalit maging ang aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga painom. Okay lang sa kanya tatawaging aso. Kung aso ako sa paningin mo, okay lang. Walang problema. Basta pagalingin mo yung anak ko. Sana makatanggap din ako ng biyaya. Ganun niya ibinaba yung kanyang sarili. Naintindihan po? Yes. Para sa atin, kaya natin maging mapagpakumbaba dun sa mga taong mabait sa atin. Tama ba? Pero dun sa mga taong ayaw sa atin at galit sa atin, kaya rin ba natin i-extend yung ating pagpapakumbaba? Ano, aawayin na lang natin sila. Dahil anak tayo ng Diyos. Madali magpakumbaba sa mga taong mabait sa atin. Pero dun sa mga taong may ayaw sa atin, dito natin kailangan i-extend yung ating pagpapakumbaba. Naintindihan? Imaginin mo yung mga tao sa paligid mo na ayaw sa'yo. Sila. Hindi na ba karapat-dapat na maligtas kasi ayaw mo sa kanila? Hayaan na lang natin sila. Kasi inaaway naman tayo. Ganun po ba? Hindi. Kahit na dun sa mga tao may ayaw sa iyo, kailangan natin ipakita yung ating pagpapakumbaba sa kanila para maligtas sila. Naintindihan po. Kahit na dun sa mga tao na feeling natin, karapat-dapat talaga sa impyerno eh. Pero kailangan din nila ng kaligtasan. Paano sila maliligtas? Kailangan natin magpakumbaba sa harapan nila. Naintindihan po. Kahit dun sa mga tao muusig, kahit dun sa mga tao maalipusta, dapat ready tayo na maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Sabi sa Biblia, para maipakita yung humbleness, kung nasampal ka sa kanan, iharap mo pa yung kaliwa. Tama ba? Noong unang beses sasaktan ka, sa sinabi nila, or kaya dun sa actions nila towards sa'yo, nung ine-evangelize mo sila, anong dapat natin gawin? Hayaan na lang sila. Balikan natin. Suyuin ulit natin. Ibaba ulit natin yung ating sarili. Kahit na ilang beses pa tayo na pagsabihan ng kung anong mga klaseng mga sari-saring mga pangungutya or kaya panguusig, para lang sila maligtas, kailangan natin yung tanggapin. Naintindihan po? Naintindihan? Kung naintindihan, ready po ba? Naintindihan lang pero hindi ready. So dapat maging ready rin po tayo, brothers and sisters. Naintindihan po? To the extent para ibaba yung ating sarili, kailangan natin matrain yung ating puso na, yes, maka-receive ng mga negative na words o kaya mga pang-aalipusta, mga pang-usig. Then eventually, maunawaan din naman nila, sigurado, sila yung unang magpapasalamat sa atin. Tama po ba? Pero nga lang, kailangan ibaba yung sarili. Sa kanya, okay lang siya na tawaging aso dun sa babae na Kananeya. Kung tawagin po kayong mga baliw sa pag-evangelize, okay lang po sa inyo? Di ba minsan nag-iiba yung puso natin, di ba? Ikaw na nga itong ini-evangelize, sasabihan mo pa akong baliw. Ikaw na nga itong tinutulungan eh, ikaw
ganyan pa yung sinasabi mo. Lumalabas yung puso natin gano'n, di ba? Pero syempre, kailangan natin i-train yung ating puso na to the extent na kahit nasabihan nila tayo ng mga hindi magagandang salita, kailangan natin receive yun, kailangan natin ipakita yung ating pagpapakumbaba. Then, marireceive natin yung biyaya. Naintindihan po? Parang itong Kananeya na ito, yung anak ng babae ng Kananeya, sa kanya, hindi naman na siya karapat-dapat eh. Dapat siya sa pagkawasak. Pero napagaling yung kanyang anak dahil dun sa pagpapakumbaba ng nanay niya. Kaya nasabi ko kanina, sa pagpapakumbaba, hindi lang tayo yung nagbe-benefit. Pati rin yung ibang tao. Naintindihan po? Kung hindi mo pinabayo yung sarili mo, hindi mo sila pupuntahan, hindi mo sila evangelize, paano nila marireceive yung biyaya ng kaligtasan? Tama po ba? Kaya nga, yung pagpapakumbaba ay napakahalaga para sa atin. Ngayon, ano po yung makukuha natin na benefit para naman sa atin? Una, paglago at pagkakilala sa Panginoon. Yes, kilala naman na natin yung Panginoon. Pero sa pagpapatuloy natin sa pagpapakumbaba at pagiging humble sa Christian life natin, mas tayo napapalapit kay Kristo. Bakit? Si Jesucristo yung hari na pagpapakumbaba. Tama po ba? Siya po yung pinakamababa sa lahat. Kung tayo patuloy na magiging humble, mas lalo tayo lumalapit sa Kanya. Naintindihan po? Yun po ay isang biyaya. Naintindihan po? Kung tayo ay patuloy na magmamataas, patuloy tayong lalayo kay Jesucristo. At isa pang biyaya, kapag tayo ay patuloy na maging mapagpakumbaba, iingatan niya tayo. Gaya ng sabi kanina, balikan po natin doon sa ating main verse. Santiago chapter 4. May dalawang klaseng tao po dito. Sabi dito, Santiago chapter 4, verse 6, babasahin ko po. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas. Subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Against siya dun sa mga mapagmataas. Pero, dun sa mga mapagpakumbaba, nagbibigay siya ng biyaya. So, ano pong gusto po ninyo, brothers and sisters? Mapagmataas o maging mapagpakumbaba? Sana practicein po natin. Naintindihan po. Hindi lang gusto na maging humble. Dapat makita rin sa ating Christian life na patuloy tayo nagiging humble. Naintindihan po. Isa po sa way para ma-practice po ninyo yung pagiging humble dito po sa loob ng church. Try po ninyo na maglinis ng CR. Yun po yung pinaka magandang lugar para makatanggap ng biyaya. Gusto po ninyo? Kaya po nasabi ko po kanina, dun sa mga taong mapagpakumbaba, nagbibigay siya ng biyaya. Dito po sa loob ng church, ang pinaka-humble place, alam niyo po kung ano? Yung CR. Bakit? Doon pumupunta yung dumi ng lahat eh. Tama ba? Kung ready kang linisin yun, patuloy mo pagpapakumbaba yung sarili mo. Tama ba? Sa bahay po, yung mga kabataan, naglilinis mo ba kayo ng CR? Ang lakas eh, hindi. Bakit? Kasi nandiyan naman si mami, si daddy. Kasi nandiyan naman si yaya. Huwag lang po dapat idea natin na maging mapagpakumbaba. Lagay din natin yung lugar na, yung posisyon natin dun sa mga lugar na may pagpapakumbaba. Saan po yun? Dito po sa loob ng church. Naintindihan po. Sa harapan ng brothers and sisters. Kung ready ka na paglingkuran sila, kahit na dun sa paglilinis ng CR, kaya mo rin paglingkuran yung iba. Pero kung dun pa lang sa CR, ayaw mo na, paano mo paglilingkuran yung ibang brothers and sisters? Ano yun? Paglilingkuran mo lang sila kasi malinis. Kaya nasabi ko kanina, yung pagpapakumbaba, is kailangan natin tanggihan yung ating sarili. Kailangan natin patuloy na nade-develop yung pagpapakumbaba, yung pagiging humble,
habang tayo nagpapatuloy sa Christian life natin. Naintindihan po? 3 lang po yung CR natin. Marami po kayo. Pero sana, example lang naman po yun, okay? So, para maunawaan natin kung to the extent saan ba tayo dapat maging mapagpakumbaba. Huwag lang yung sarili nating idea, okay naman na to, nag-serve naman ako sa brothers and sisters. Tingin ko, humbleness naman na to. Kailangan natin i-extend or patuloy na i-develop yung ating humbleness hanggang sa dumating yung ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinikalat niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama sa biyaya, sa pamamagitan po ng inyong salita na unawaan po namin na kayo po ay nagbibigay ng biyaya sa mga taong mapagpakumbaba. Alam po namin Ama na hindi po sapat yung aming pagpapakumbaba sa iyong harapan, kaya patuloy po kami humihingi ng tulong upang maturuan po ninyo at magabayan po ninyo upang kami ay maging karapat-dapat na lingkod na mapagpakumbaba sa inyong harapan hanggang sa muli inyong pagdating. Muli, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.